Yun nga lang, nung nagkaroon ng incident, Nabuhay naman po yung ina. hindi. Ito ang South Bataan. At katulad ng hilagang bahagi nito, hitik na hitik din ito sa mga tanawin dito mo lang makikita. May mga maliliit na kambing, buti di sila nalalaglag. Lakas nyo kahangin dito. Oh. Para siyang ano. Yo, what up guys? It's our day 4 here in Batanes. Hindi maganda ang ano niya ngayon. Hindi maganda ang panahon niya ngayon. Medyo umuulan. So, kahapon, day 3, hindi kami nakapag-vlog kasi, ayun, nag-prenup kami. So, inabot na maghapon yung prenup. Start kami 3 para sa hair and makeup. Tapos kami ng 5 p.m. Pagod. So ngayon, may tour sana kami dapat ngayon sa tapos so galing matapos siya bukas. Tapos mag-tour sana kami ngayon, mamayang 10, punta ng South Bataan. So hindi ko alam kung matutuloy kasi ayan, medyo ano siya, cloudy tapos ayan, umaambon. So hindi ko alam kung matutuloy kami ngayon pero sana may naman siya mamaya. Alam ko may bagyo or ganito na talaga season dito sa Batangas ngayon eh. Pero kasi March na dapat, di ba summer? Pero baka ganito ka talaga na unpredictable talaga yung weather. So sana may siya mamaya para makapag-tour talaga sa makita natin kung gaano maganda yung part ng Batangas na yun. So maya may breakfast kami. Hindi ako nakakain kahapon kasi nagigiro ako doon sa may prenup namin. Buti natapos naman yung prenup. Hindi ako nakakain. So maya may breakfast tayo. Pumabas lang ako dito. Tinignan ko lang kung talaga malakas yung agbot kasi nakita ko nga na medyo makulit. Check natin mamaya. Matutuloy tayo. Ilang mga amigo. So, bye muna. Alright guys. So, pagawa na kami. Tingnan namin ang gila yung sundo namin. So, today is South Bataan Tour. Namaste. Morning po. Saktong paglabas namin ng hotel ay siya namang salubong ng ating tour guide. At eto, magpapagaslan daw muna kami. Nako, mukhang malayo-layo ang mabiyahihin natin ngayong araw ah. Meron po yan. Oh, yun. Nice. Mahangin ko, wala pang bagyo. Kaya Much more kung may bagyo. Naka-free range dito yung mga alaga nilang kambing. Yung mga baka mostly pinatali nila eh. Delikado, mataas eh. Pero yung mga kambing, talagang nasa nature nila yung talagang pumunta sa mga cliff, gano'n. Okay. Ayun. Oo.
Sino yung maladagdag kahapon yung kambing? May mga pulis na nagbabantay dito. Bakit kaya? Itong stairs naman na to, ginawa to for mga locals. Para access nila yung pababa doon, mga gustong mangisda. Sa tourist naman, pwede mo bumaba hanggang dyan lang. Hindi pwede doon sa pinaka-ano na. Do dati, pwede. Yun nga lang, nung nagkaroon ng incident na may nakuha ng alon dyan, kaya binawal na rin. Nabuhay naman po yung ina. Hindi. Hindi kasi yung hindi naman siya tourist. Actually. Ano siya? Dito kasi sa Batanes, parang kulang kami sa manpower. Sa mga, gumagawa ng mga daan, construction, ganun. So, ang ginagawa ng mga contractors, kumukuha ng tao sa ibang lugar like Isabela, Calayan, then dinadala sila dito. So, ayun, yung dalawang yun, first day nila dito. So, wala munang trabaho, nag-ikot-ikot sila, masama yung panahon. Halos ganito ang alon niya. Then, nakuha sila doon, hindi sila sanay sa current, then, hinampas-hampas sila doon. Late na sila nakita. Lakas. So habang walang tao, wala tayong kasabay, mag-drone na tayo dito. Kaya naman pala eh. May nangyaring hindi maganda kaya may bantay na pulis itong lugar. Well anyways, this place is called Chawa View Deck. Chawa, isang lipatang term which means cliff sa Ingles or matalikad na listis naman sa Tagalog. As per Kuya Kiel, hindi ito opisyal na nakasama sa mga tourist spots na dinaraya talaga dito sa Batanes. Ginawa lamang ito upang magbigay daan sa mga lokal na nagnanais mangisda sa tabi nitong dagat. Dahil sa ganang taglay ng tanawin na mayroon ito, na isasama na sa itinerary at dinaray na rin ito ng mga turista. Ganda. Favorite spot mo yan? Grabe. Nature is talaga, amazing. Pwede lang ibalo to eh. Swimming. Our next location is Naku Apayaman o mas kilala bilang Marlboro Hills. Mga malalaking bangka dito sa left side, ay yung magamit papuntang Itbayat Island. Itbayat Island. Mga maliliit naman, mga fishing boat na dyan. Kung saan lugar lang dapat. Which is good. But it's So nag-shooting na kami kahapon dito. So nandito ulit kami sa Marlboro Hills. Kasi napakaganda rito. Hapon may mga baka nung nag-shoot kayo. Wala. Meron po, madami. Ngayon, nandun sila. Ay, nililipat pala sila. Hindi. Free range sila eh. So kahit saan sila pwede. Ah, okay. Since medyo mahangin, parang pumupunta lang sa mga bababang lugar. Mga init. Nila yun. Kahapon mainit. Ang pangalan talaga nito is Naku Apayaman. Nakuha pa yaman. So ako, Prince Large and Payaman is a pasture. Pasture. Naku Apayaman, malawak na pastulan. Diba? Ayan ang ebidensya oh, mga landmines. May entrance fee na babayaran ng bawat amigo na 50 pesos hanggang 100 pesos para sa environmental fee at municipal tourism fee. But since kasama ito sa tour, wala kaming binayaran dahil shouldered ito ng agency na kinuha namin. Comparing the view from Chawa View Deck, mas malawak na matatanaw dito ang kanluran dagat ng Pilipinas. At hindi lang yan. Tanaw din mula dito ang iconic na Tayid Lighthouse which is the favorite lighthouse of every couple na nagpapakasal o nagpapakuha ng prenup shoes dito sa Batanes. Napag-alaman din natin, kapag maganda ang panahon, dito madalas nagsiset up ng wedding venue ang ilang ikinakasal. Of course, with a breathtaking view of Mount Iraya and West Philippine Sea as your background picture, an unforgettable moment can be captured. Bye-bye, Marlboro Hills! grabing hangin. Napakalakas ng hangin, Tingnan grabe. mo. Grabe. Para ka lang kung ano. So kahapon na nag-pray na kami, dito yung mga baka. Uno. Puno. Ayan na sila sa baba. Ayun. Buti kahapon nandito sila.
Kaya nga. Hinintay tayo. So malakas yung hangin dito kahapon pero mas malakas ngayon. Tira mo din yung buhok mo, di ba? Tatali ako. Mukha na ako minion. Bye-bye, Malboro. Bye-bye Marlboro, see you again kung may chance pa. So, ang tataba ng may lupa dito kasi puro pataba eh. You know, puro cake. Okay. Andito sila kasi nagtambay ka. Next location naman tayo. We are now in Imnabu Point, aka Alapad Pass Rock Formation. Imnabu ay nangangahulugang antahanan sa mga pababang lupain at matatagpuan sa munisipalidad ng Uyugan. Ayon sa 2024 census, mayroon lamang na 1,466 ang populasyon dito at hinirang na may pinakamaliit na populasyon sa probinsya at pumapangalawa naman sa buong bansa. Aaminin namin mga amigo, paganda ng paganda ang mga lugar na ating pinupuntahan dito sa South Batan. Yung tipong ayaw pa na umalis sa oras na nakatayo ka na sa tukto nito mga burol at pinagmamasdan ng tanawin ng karagatan. Heyo, what up guys? So, this is our third location for today's video. The Alapad Rock Formation. May mga rock formations niya. May mga maliliit na kambing, buti hindi sila nalalaglag. Grabe, ito talaga, dito mo talaga mapifeel yung Batanes eh. Ayun o. Ganda. So, ayan yung mga rock formations niya. So, doon mga babakuha ng mga shots yung mga nagpipili. So kami galing kami kahapon doon. And then take a look at this. This is our favorite spot here in Basco, Alapad Rock Formation. This tourist spot is called Alapad, which means large or malawak. Kaya't kapag narinig ninyo ang salitang Alapad, sumasalamin ito sa kung ano talaga ang itsura nito sa personal. Ang rock formations naman na ito ay hinubog naman ng karagatan sa tuwing may bagyong nananalasa dito sa Batanes. At kung ikukumpara ito sa Raco Apayaman, mas tahimik dito which makes it perfect for everyone who's looking for a peaceful ambience at syempre, an Instagrammable background. So another barangay ko, ito yung barangay Itwood. So Itwood, meaning Itwood is spring water. Spring water. So dito kasi sa barangay Itwood, or pinakaano niyan is hot food. So ano siya, magay yung mga tubig nila sa bundok. Yun mismo yung Pinakatahimik na barangay dito sa munisipalidad ng Uyugan. Yan ang barangay Itwood. Hindi lang yan, ito rin ang tahanan at pinagmulan ng mga stone houses dito sa Batanes. Dahil sa sobrang lakas ng hangin dito, lalo-lalo na tuwing typhoon season, hindi agad ito matitibag dahil gawa ito sa corales at limestones.
Kaya naman 2-in-1 ang gamit nito. May bahay na, may panangga pa tuwing bagyo. Itong barangay naman na ito ay dating na wipe out umano ng tsunami ayon sa kwento. Ngunit napagal naman na hindi naman tsunami ang sumira dito kundi storm surge. Makikita pa rin sa dalampasigan nito ang mga Ivatan house ruins pero ilan na lamang sapagkat ang iba dito ay na-restore na bilang tahanan. Dito, project ng LGU. So, ginagawang picnic site. Ganun din as well as ano na rin, parang pinapakita niyo yung evolution ng mga bahay before. So, before, mga Ivatans, ganito. Puro light materials lang siya. Mga kogon, walang poste ng kogon and ano lang, kahoy lang. Then, mag-evolve, may ganun na, may poste na siya. May focus na. And then, ito naman yung sunod. Ito natin. So, ito, laging tatlo yung bahay ng mga Ivatans dati. So, iba yung living room niya, iba yung kitchen, then iba yung CR niya. Laging tatlo yun. So, pag sabtang tayo, may makikita tayo mga ruins doon, ganun din, laging tatlo siya. So, Spanish era na to. Then, ayun, ang dalawang palapag doon, American era na yun. Pagka dalawang palapag na siya, American era, mga 1900s, di naman. Iyang salita sa karatolang iyan ay nangangahulog ang bayanihan sa Ivatan. Ayon kay Kuya Kiel, hanggang ngayon ay buhay ang tradisyon ng kamanyidungan dito sa Batanes. Dito rin makikita ang signage ng munisipalidad ng Uyugan. Uyugan. Lakas nyo hangin dito. So, dito to sa Uyugan, parang ito yung itong Muchong viewpoint, yung kanilang rolling hills. Ang Muchong ay isang Ivatan term which means small huts or maliliit na kubo. Nagkakatama ito sa Batanes sa nagsisibing pahingahan ng mga Ivatan tuwing umuulan o malakas ang hangin. At itong Muchong viewpoint ay madalas na naiahalitulad sa tanawin ng ibang bansa katulad ng New Zealand dahil sa mga burol nito may lumpiang damuhan. So how's the South Batan trip so far? Mas maganda siya kaysa sa north. So ang ganda kaysa sa North, ano? Kasi marami siyang mga viewings katulad dito. So next stop is Honesty Store. Kung may pinakasikat na simbahan sa Basco, ito naman ang pinakasikat na tindahan dito sa Ibana, Batanes. Alam ko madalas yung naririnig na napapanood dito sa balita sapagkat ito lang naman ang tindahan na walang bantay. Interesting, di ba? Pagiging tapat lang naman ang bawat isa ang lumimisto lang store clerk itong tindahan. Matatagpuan ito sa tabi ng kalsada malapit sa Ibana Port na kung saan nasakay ng mga turista na nagtutungo ng Sabtang at pagmamayari naman ng mag-asawang Jose at Elena Gabilo. Bilang retired teacher si Ma'am Elena, napag-isipan nilang magtayo ng tindahan. Ngunit hindi lang ba sa tindahan, naglalayon ito mapalaga na papagiging tapat sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Naging simbolo rin ito ng kultura ng mga Ivatan ng pagiging matapat at may integridad. Bili tayo ng souvenirs. So, kailangan nyo maglista dito bago nyo bayaran. So, muna tayo itong mga Rep magnets and coin purse. Okay. Bye-bye. Bye-bye. 700 dyan, pakita mo. So, 700 yan ha. Oh. Nakuha natin ay tig 90. 690 total natin. Nahulog na. Pindutin mo. Okay. Ay, may plastic pala. May Gcash din sila, oh. Pag wala kang cash.
Our second to the last stop for the day is the oldest stone house in Batanes, the House of Dakay. Usual na kapal ng bubong is range ng 1 meter. Ganun siya kakapal. So ito, mga manipis na to. So yung pumasok. Itinayo ito noong 1887 ni Luisa Estrella at nasa 139 na taon na nakatayo dito sa Batanes. Tinawag naman itong House of Dakay nang ipinamana ito ni Lola Luisa sa kanyang pamangkin na si Jose or Dakay Estrella. Parang ang liit, pero ang laki pala sa loob. The House of Australia. Jose Dakay Australia. Hindi lang ito basta tourist site, ngunit isa yung private ancestral home na magpasa hanggang ngayon ay iniingatan at inaalagaan pa rin ng pamilya Estrella. Ilang lobo yung last ng may-ari. Ah, Siya yung last. Wala nang may-ari yung caretaker. Bakas pa rin ang nakaraan at mararamdaman pa rin kung paano ang paraan ng paninirahan ng mga Ifatan. Kahit mainit sa labas, ay malamig ang klima dito sa loob. At ang flooring nitong kahoy ay natatanggal at nagsisibing storage area or tambakan ng mga gamit. I know you know what's next. A delicious lunch para sa nakakapagod but nakaka-enjoy na trip. Wika ni Kuya Kiel, dito raw matitikman ang pinak-the best na coffee dito sa Batanes. Kaya palalapasin mo na nito mga amigo. Let's G! so andito tayo ngayon sa Little Cafe. Cafe ba tayo? Yes, Batanes Little Cafe. Recommended kay coffee. Oo, masarap daw yung coffee dito so i-judge na. Nag-good na. Only judge natin. Yung front nitong cafe is beach. Pwede bumaba dun. So mamaya pupunta kami. Hindi pa bulsa eh. Cute. Ang cute. Nice. Tikman natin ito kanilang tapay. So nakabalo siya sa dahon ko. Para siyang yung sa atin. Taramindo. Hindi. O na nag-dessert eh. Suman. Bunga. Suman. Kaya akala ko. Pero sa inyong lata. Sarap. Luman. Nakamote. Hindi matamis. Hindi rin matabang. Ayun sa gitna. Yun. So dito sa labas o sa harap nitong Batanes Little Cafe. So meron siyang beach. Pwede ka tumambay dito. Ay, tropa ko. Sinamahan na ako dito. Meron siyang tropa, bagong tropa ngayon. Kakulay ko kasi siya eh. Tama ka sa amin. Tama ka. Masama siya sa amin. Sa cafe yan eh. So pwede nyo dalhin yung food nyo dito. Pwede kayo
Cafe dyan by the beach. Gantay ng sunset. Legit. Legit na legit. So nagpasundo kami ng tricycle. Yun na. So magpapark lang daw siya dyan mamaya. Antayin lang namin. Tapos balik kami doon sa Hangtay Haven para pahinga. Bukas ang aming Saptang Island Tour. So exciting yan kasi pupuntahan natin yung Chamantating yan, yung magandang white beach na merong keyhole. Tapos yung mga, syempre, mga ano na rin, stone houses doon sa Saptang. So, tax tayo bukas guys. Ciao for now. Akala nyo tapos na yung araw, ano? So, hindi pa. Dito kami sa rooftop, ditong Hangtay Haven. And kita yung kabuuan ng Basco dito. So, tambay lang kami muna saglit dito. Kung naghahanap kayo ng stay, consider nyo itong Hangtay Haven. So, marami naman mga ano dito, mga resorts. Marami naman mga resorts na pwede kayong pag-stayan. Lalo na yan sa mga sa tabi ng dagat, sa beach. Okay naman dito sa Hangtay Haven kasi malapit siya sa restaurants, so malapit siya sa lahat. Wala ka Yung kinuha naman namin sa- tour guide is Northern Island. May So, pa-lunch pa yun. Sa mga tour may pa-lunch sila. Tapos lahat na. And yung mga stops mababait. So speechless kami sa kung paano nila ibigay yung service sila sa mga turista. Lalo na nung prenup. Nung prenup namin talaga na sobrang supportive nila sa lahat. Shout out kay Miss Maricel, the head of Northern Island. Sa mga galing kay Digital Batanes, ang aming photographer. Tapos DRN Films sa aming videographer. Napakagagaling nyo po, saludo. Maraming salamat po. Hindi pa naman namin nakikita yung result pero ina-anticipate namin na talagang maganda yung magiging resulta kasi bawat galaw, bawat ano, sila nagsasabi. So, ini-imagine ko pa lang maganda na. Yun yung travel experience namin dito sa Basco. So, bukas, Saptang naman tayo. So, lilibuti natin kung anong i-offer ng Saptang sa mga turista. So, kita-kits bukas. See you tomorrow. If you like this video, please like, share, subscribe, and see you on the next one mga amigo. Ciao!